5. So, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga panelists na ho. So, ako po si John Arna Costa Granada, mula po sa munisipyo ng Rojas. Ako po yung Vice President ng New Tamasa Corn Cluster. So, yung New Tamasa Corn Cluster po ay isang asosasyon na binubuo ng mga magsasaka ng mais po sa Southern Rojas. So, ito po ay binubuo ng apat na barangay, barangay Nyuguyog, barangay Tagumpay, barangay Magara, at saka barangay San Jose po. So, layunin po ng aming samahan na pagbuburin po yung mga magsasaka ng mais doon po sa Southern Rojas para po magkaroon kami ng isang boses para makalapit po sa mga sangay ng gobyerno upang makahingi ng tulong para po matugunan ang mga pangangailangan namin sa aming asosasyon. So, ang aming asosasyon po ay nakarehistro na po sa DOLE sa loob na po ng 2 taon at ito po ay nag-ooperate na po. So, sa tulong po ng provincial government, ng Department of Agriculture, kami po ay napagalupan na rin natin ng pension. Meron na po kami 4-wheel tractor, meron kami hammer mill, at meron po kami water pump na napakalaking tulong po at naging sanhi para maging overwhelming yung aming harvest ng nakaraang season. So, ang tanging suliranin na po namin ay nagkakaroon po kami ng post-harvest losses. Sa every time na mag-ani kami, yun yung reklamo ng mga member. So, nagkaroon po ng masusing deliberasyon yung samahan upang tukuyin yung naging sanhi. So, isa sa na tukoy namin na problema ay yung kakulangan po namin ng drying facilities sa kakulangan po namin sa ibakan na naging sanhi upang yung mga ani naming mais ay mangitim kasi hindi siya mabilad kaagad. Kung kaya bumababa yung quality ng aming produkto. Saka yung ibakan na hindi sapat at nadadamage po yung aming mga pananim, minsan kinakain po ng mga rodents, ng hayop. So, pinag-isipan po ng samahan at napagkasunduan na kami po ay lumalapit ulit sa Department of Agriculture para po humiling na construction po na drying and storage facility po doon sa Barangay Tagumpay na magagamit po ng samahan. So, yung kabuuan po na proyekto ay nagkakahalaga ng 2,289,300 po na kung saan po ang 91% ay ilalambing namin at ilalapit po sa Department of Agriculture. Ito po ay nagkakahalaga na 2,080,000 na papalo po sa budget na ito. Yung isang building po na storage facilities na nagkakahalaga po na 1,080,000. So, bali 54 square meter po ito siya na building at may budget po siya na 20,000 po bawat square meter. Ang natitira 1 million po ay para naman po sa flatbed dryer na magagamit po ng samahan. So, yung natitira po na 9% na nagkakalaga ng 209,300 po ay magiging counterpart po ng samahan namin. So, napapalo po doon sa halaga na yun ang pag-procure po ng area na pagtatayuan ng establishment, pagkatapos po yung pag-proseso ng mga document, kasama na po yung trainings, at saka yung magagastos namin, lahat po. So, in-expect ko po na ang positibong pagtugon sa ating mga na kinauulan po sa aming proyekto. Sa pagkakagandahan po nito na kung sakali po na mapuluhan at ma-materialize yung proyekto na ito ay hindi lang po yung 120 na member ng asosasyon yung makikinabang, kundi pati rin po yung mga magsasaka, yung mga kalapit namin na mga magsasaka na willing din po mag-avail ng servisyo ng naturang proyekto. No? At the same time, in-expect namin na pag na-materialize na yung pundo na ito ay tataas na po yung kita na aming mga magsasaka na 20% sa loob po ng 2 taon na operasyon po ng naturang pasilidad. At the same time po, makakadagdag po kami sa lokal na oportunidad sa pagtatrabaho sa aming komunidad po. At the same time, magkakaroon po kami ng kasiguruhan na ang amin pong produkto ay maging ligtas, maging may kalidad po para po sa kapakinabangan po, hindi lamang po ng munisipyo ng Rojas, kundi maging sa probinsya po ng Palawan. So yun lang po, maraming salamat po at sa ulit, inasahan ko po ang inyong posibleng pagtugon sa amin pong inalalambing na proyekto. Maraming salamat po. Magandang hapon, kagawan. Doon sa core area, ilan lahat ang nasasakupan ng
ng Tamasa? Ilang hektarya? Sa apat na barangay po, sir, ang content area namin ay nasa 200 hectares. Tapos meron po kami potential po na another 200 hectares.